batikusin ni former President Duterte na noon ay presidente ng Pilipinas ang mga sinasambang rebulto ng simbahang Katoliko. Kung ilang santo ng Katoliko? 35,000. All the years. Sa Italy, marami sila. Pilipino, mayroon rin. Magdasal ka na sa isang Diyos, magdasal ka ba dito sa mga santong iba? Yun. Binanata naman ni Sangkay Janjan ang pananampalatayang Katoliko. Pwedeng inosente siya na para sa katulad sa ibang mga sikta, lahat ng mga imahe, Diyos-Diyosan na. Pero pinag-aralan nga ba nila ang Biblia? Dito ginamit pa ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga santo. Pero napansin nyo ba? Ang iglesia ni Manalo na nagturo na si Manalo Anghel at si Kristo'y tao, kahit minsan, di talaga yan binanatan ni Duterte. Diba? At sila si Sangkay Janjan, di nila binanatan yan. Ang sikta ni Kibuloy na self-appointed Son of God, kahit minsan di yan binanatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kakampi niya. Di din binanatan ni Sangkay Janjan ng Born Again. Ang sikta or grupo ng Satanism ni Anton LaVey na may mga larawan, di din binanatan ni Sangkay Janjan. Di din binanatan ni Duterte kahit kailan. Bakit kaya? Bakit kaya karamihan nagkaisa laban sa pananampalatayang Katoliko? Naalala nyo ba ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 15:18? Kung napupuot sa inyo ang mundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuutan. Ito'y tatalakayin natin mga kapatid sa pagkakataong ito. Bago tayo papasok sa punto por punto, samahan ninyo ako. Kasi pinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo. At sa mga bago pa lang, at sa ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live bilang suporta sa ating channel. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo sa mga kapwa Katoliko. Dahil ito'y kadalasan na banat at atake tuligsa sa mga anti-Katoliko. At kung itong kanilang mga kasinungalingan na paulit-ulit na, kung di natin sasagutin, abay, posibleng may matangay na mga inosente dito. So, okay, sasagutin natin punto por punto si Sangkay Janjan. Kaugnay sa banat niya sa pananampalatayang Katoliko na ang mga larawan ng mga santo sa simbahang Katoliko ay mga Diyos-Diyosan daw ayon nitong born again na nagbanat at gamit pa ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buong mundo nagulantang nung batikusin ni former President Duterte na noon ay presidente ng Pilipinas. Buong mundo nga ba? Nagulantang daw ang buong mundo matapos batikusin. Kung buong mundo ang nagulantang, di tayo magtaka diyan dahil ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung napupuot sa inyo ang mundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuputan. Kaya
kung buong mundo ang nagulangtang dahil sa pagbatikos ni Duterte at sa mga anti-katoliko, nasubukan ninyo bang itanong, mga kapatid? Kahit si Duterte noon, ang kaniyang banat sa simbahang katoliko mula sa doktrina, sa sinabing imoralidad ng ilang mga kaparian at obispo at sa mga kaanib ng simbahang katoliko hanggang Santo Papa. Pero kahit kailan, tulad sa ibang mga sikta, di talaga nila binanggit ang founder ng simbahang katoliko. Di ba niyo nasubukan? Bakit din nila kaya na atakihin yung nagtatag ng simbahang katoliko? Natural. Dahil mapilitan sila sa paggamit sa kasaysayan. At lahat na kasaysayan, nagpapatunay kung sino ang nagtatag sa simbahang katoliko. Sa Biblia, kung gagamitin natin ang Protestant na salin, ito, the Living Bible, napakalinaw ang sinabi. Job chapter 8 verse 8, read the books of history and see. Ipabasa daw ang kasaysayan. At ayon sa world history by Gregorio Saidi sa page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Okay, tuloy natin. Ang mga sinasambang rebulto ng simbahang katoliko. Ngunit ang katanungan, mga sangkay, talaga... Yun, pag sinabing sinasambang mga rebulto ng simbahang katoliko, ang ibig sabihin, diniyos ng katoliko ang mga larawan ng mga santo. Ano po ba ang opisyal na aral ng simbahang katoliko para hindi makabatay sa tinatawag na chismis lang? Sa aklat na ang pamagat, Our Catholic Faith, page 120 at 220, ito ang mabasa, mga kapatid. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. So, malinaw ang nakasulat na opisyal yan na aral ng simbahang katoliko. Pero, pagdating na sa mga kamay ng interpretasyon sa anti-Catholic, lalo na ni Sangkay Janjan, ang sagradong imahe ng simbahang katoliko ay dinyos na. Yung tinatawag na veneration, iba sa tinatawag na adoration, latria o dolia o hyperdolia. Yon ang di alam ng mga Bible alone. Kaya sa My Catholic Faith, page 191, ito ang mabasa natin, mga kapatid. We honor sacred images to show our veneration for the person that represent, not to adore them as gods. Ang tanong, pinag-aralan ba nila itong opisyal na aral ng simbahang katoliko o talagang yun lang ang naabutan nilang interpretasyon na pag may larawan ay Diyos-Diyos na? Okay, tuloy natin. Nga bang pinagbabawal sa Biblia ang pagsamba sa mga sinasabing mga Diyos-Diyosan na gawa lamang po ng tao? Ay mahalaga po ang ating tatalakayin. Ito po ay patungkol sa sinasabi sa Biblia tungkol po sa mga Diyos-Diyosan. Talaga nga bang pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos ang pagsamba o sa mga ganitong uri ng pagsamba? Isa sa naging usap-usapan noon, mga sangkay, noong panahon na namumuno pa po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay ang kanyang mga matitinding statement, mga sangkay, laban po sa simbahang katoliko. Lalong-lalo na po, mga sangkay, nung isiwalat niya po dito yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na kung saan, mga sangkay, ginawa po niya itong katawa-tawa sa kanya. Yung sabi niya, ginawang katawa-tawa ni Duterte ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan.
Una, bilang isang vlogger, itong si Sangkay Janjan, sinabi ba ni Duterte na ang mga imahe ng mga santo ay Diyos-Diyosan ng Katoliko? O kanyang interpretasyon lang? Pangalawa, ano po ba ang definition, research naman pang may time, kung sasabihin, idols o Diyos-Diyosan? Lahat na ba ng mga imahe na nasa Biblia ay Diyos-Diyosan na? Kung tingnan natin at silipin natin, ulitin natin ang ginagamit na isang diksyonaryo na galing mismo sa protestante na Bible scholars. Itong mabasa natin sa Harper's Bible Dictionary, page 567. All idols are images, but not all religious images are idols. So dito pa lang, supalpal na ang mga anti-katoliko, mga kapatid, na ang lahat ng mga imahe para sa kanila ay mga Diyos-Diyosan na. Bakit? Alam niyo naman na sa Biblia, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Yun ang iniiwasan nila. No? Tuloy natin siya dahil ginagamit niya si Duterte laban sa simbahang Katoliko. Mga statement. Ngunit sa statement ng dating Pangulo, mga sangkay, ay malinaw na ipinapahayag ang kahalagahan ng kaalaman tungkol po sa mga ribultong ito. Ano nga ba talaga ang totoo, mga sangkay? Talaga nga bang ipinagbabawal sa salita ng Diyos o isang malaking kamangmangan ang sumamba o lumuhod sa kung sino mang ribulto na mayroon ng ating mundo? Alam mo, Okay. So, una, ang binanggit niyang pagluhod sa mga ribulto, mga kapatid, no, di daw umano mabasa sa Biblia na may lumuhod sa harap ng ribulto. Kaya ang reaksyon natin yan, asang kay Janjan, basa-basa naman pag may time. Tingnan yung Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Di po ba si Josue at ang mga matatanda sa Israel lumuhod saan? Sa harap ng kaban ng tipan. Yung tinatawag na Ark of the Covenant. Ang sabi niya, wala namang mabasa na lumuhod sa harap ng kaban ng tipan. Dagdagan pa natin. Unang Hari, Kapitulo 8, versikulo 54. Si Haring Solomon mismo lumuhod sa harap ng kaban ng tipan. Ang tanong, ano po ba ang nasa kaban ng tipan? Malinaw ang mabasa diyan kung anong nasa kaban ng tipan. Sa Exodo 25, 19, 22, walang iba kundi mga larawan ng kirubin na ginawa sa kinto. So kung ang interpretasyon nila pag ginawa sa kamay ng tao ay Diyos-Diyosan, ang tanong, yun po bang kaban ng tipan na may mga larawan ng kirubin, ginawa ba yon ng tao, ng kamay ng tao? Natural. Ang ibig po ba sabihin, Diyos-Diyosan na yan? Ang interpretasyon nila ng Diyos-Diyosan, pag may tainga, di makarinig, may mata, di makakita, may bibig, di makapagsalita, so therefore Diyos-Diyosan na. Tanong, sa Exodo 25, 19, 22, yung inukit na larawan ng mga kerubin may mata, makakita ba yon? May tenga, makarinig ba yon? May bibig, makapagsalita ba yon? Ang tanong, Diyos-Diyosan na ba yon? So, yun ang iniiwasan kasi ng mga anti-katoliko. Makabasa lang ng Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, abay, para sa kanila, bawal na ang lahat ng mga larawan dahil pinipili lang nila ang nakasulat sa Biblia. Tuloy natin. ba kung ilang ang santo ng Katoliko? 35,000. All the years. Sa Italy, marami sila. Ang Pilipino, mayroon rin. Magdasal ka na sa isang Diyos, magdasal ka ba dito sa mga santong iba? Lahat halos ng tao, mga sangkay, Ayan, ang binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pagdasal sa mga santo. Di na naman sinabi ni Duterte doon na ito'y mga Diyos-Diyosan. Ang pahayag ni Sangkay Janjan na mga Diyos-Diyosan, yan sa kanyang interpretasyon.
na paglarawan ng mga santo, Diyos-Diyosan na. Okay. So, ang tanong, sa Biblia ba, bawal ba ang larawan? Lahat bang larawan ay ipinagbabawal? Natural ang larawan ng mga Diyos-Diyosan na binanggit sa Harper's Bible Dictionary. All idols are images but not all images are idols. Tulad sa binanggit sa Isaiah Kapitulo 44, versikulo 9, na ang sabi, walang kwentang tao ang gumagawa ng rebolto at walang kabuluhan. Ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan, mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y napapahiya. Wala tayong tutol, mga kapatid, sa binanggit na bawal talaga ang pagsamba sa mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Isayas Kapitulo 50, Isayas Kapitulo 44, versikulo 9. Pero ang tanong, lahat na ba na mga larawan ay Diyos-Diyosan? Hindi. Kung tandaan ninyo, sa Exodo 25, 19, 20, mga kapatid, hanggang 22, ang Diyos mismo nag-utos na mag-ukit ng larawan ng kerubin. Gawin sa ginto. At ano ang mabasa sa Unang Hari, Kapitulo 6, versikulo 29? Pansinin ninyo. Mga ukit sa palibot at sa mga pintuan. At kaniyang inuukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit na larawan ng mga kirubin at ang mga puno ng palma at ang mga bukang bulaklak sa loob at sa labas. Napansin niyo ba ang nakasulat sa Biblia? Gusto kong ipapansin sa inyo, mga kapatid. Ang sabi dito, at kanyang inukitan ang lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga ukit ng larawan ng mga kirubin at ng mga puno ng palma. Bakit may puno ng palma? Una, bahay ang binanggit dito. Kaya kung bahay ang binanggit, nasa bahay ay nakaukit ang mga larawan ng kirubin at ang puno ng palma, mga kapatid. Ang tanong, sa bagong tipan, ano po ba yung bahay na binanggit sa bagong tipan? Imposible naman kung di nila yan alam o inosente sila. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. So ano daw ang bahay? Ang bahay, mga kapatid, ay ang iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. At ano ang nakasulat sa Lumang Tipan? Unang Mga Hari, Kapitulo 6, versikulo 29. Sa buong palibot ng bahay ay may mga nakaukit na larawan ng mga kirubin at may mga larawan ng puno ng palma. Ang tanong, kung kirubin, pagkatapos puno ng palma, bakit may puno ng palma? Dahil sa Awit Kapitulo 92, versikulo 12, ang puno ng palma, mga kapatid, ay sumisimbolo ito sa mga banal na tao. So, ang bahay ng Diyos, maliban sa mga kirubin na larawan na nakaukit, may puno ng palma na ayon sa Awit Kapitulo 92, 12, ito'y tumutukoy. Saan? Tumutukoy ito sa mga banal na tao. Lahat ba na mga larawan diyan sa Biblia ay ipinagbabawal ng Diyos? Hindi. Imposible kung di ito nabasa sa mga anti-Katoliko. Protestant na salin ito. Isaiah chapter 19, verse 19. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt,
and there will be a monument to the Lord and its border. Ano daw? May altar at may monumento ang Panginoon. So dahil may monumento ang Panginoon, ibig ba sabihin na ang monumentong ito ay ipinagbabawal na ng Diyos, Diyos-Diyosa na? Ano po ba ang silbi pag sinabing monumento, mga mahal na kapatid? Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, ano ba ang kabuluhan sa tinatawag na monumento? Gagamitin natin, mga mahal na kapatid, of course, ang salin ng mga protestante. Bakit? Dahil pag salin ng protestante, di sila makasabing, abay, bias yan. No? Dahil hindi yan salin ng Katoliko. Anong sabi sa Isaiah 56 sa itong Bible, na the Living Bible, mga kapatid na protestante? Ito, pansinin ninyo kung ano ang sabi, Isaiah 56:5. Ito ang mabasa natin. Then I will set up a monument in the area of my temple. Una nabasa natin sa protestante na salin sa Isaiah 19:19 na may altar ang templo ng Diyos at may monumento ng Panginoon. Ngayon, kung umanib kayo at kaanib kayo sa sikta, mga kapatid, kaanib kayo sa sikta na walang altar, questionable na yan. Dahil sa altar, diyan ang tinatawag na offering to God. So, walang altar sila, di ba? Stage ang nasa kanila. Walang imahe sila ng mga santo. Bakit? Dahil wala naman silang kasamang naging santo. Okay? Yeah? Ngayon, ang tanong, mga kapatid, ang tanong ngayon, so, kung mabasa natin na batay mismo sa salin, I will set up a monument in the area of my temple, na mabasa natin sa Isaiah 56:5. Ito'y di nabasa ng mga inosente dahil ayaw ito ipabasa ng mga pastor. Ano po ba ang kabuluhan ng monumento? Balikan natin ito. Bakit I will set up a monument in the area of my temple? Tingnan niyo sa Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. Ito ang mabasa. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You will tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. See? Sabi nila, walang kabuluhan daw ang mga monumento ng mga santo. Pero ano ang nabasa natin? The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. Dahil medyo mahaba itong kaniyang video, sasagutin natin ito sa ipagpatuloy bukas, mga kapatid. To make his message known is our response.